Nakita ng ina ang batang lalaki na bumibisita sa puntod ng kanyang anak na babae araw-araw, at ito ang kanyang nalaman. Abala lamang siya noon sa pagsasaayos sa puntod ng kanyang anak na babae, hanggang sa mapansin niya ang batang lalaki na lumalapit sa kanya. May malaginto itong buhok at malalim na kulay abong mga mata. At ayon sa kanyang tansyay, wala pa itong 7 taong gulang. Dumaan sa kanya ang bata ng may ngiti hanggang sa matunghayan niya ang isang bagay na labis ikinagulo ng kanyang isip. Maayos lamang ang daloy ng lahat sa McRae family nang ang kanilang buong mundo ay nagsimula ng gumuho nang dahil sa isang malalang pangyayari. Ang anak na babae ng pamilya ay mabilis nang nabawian ng buhay, bunga ng isang teribleng aksidente. Malaking bagay siya sa lahat, kaya naman labis na dinamdam ng pamilya ang nangyari. Nang unang madinig ni Tammy McRae ang balita, ay halos ayaw niya itong paniwalaan. Abala pa siya sa pagtatrabaho noon nang maitawag sa kanya ang kalunos-lunos na balita. At simula nun ay alam niyang mababago na ang takbo ng kanyang buhay. Nagawang magbuntis ni Tammy noon sa kanyang babaeng anak habang tinatapos niya ang kanyang kolehiyo. Si Tammy at ang kaniyang naging kasintahan ay matagal na ring magkarelasyon mula noong high school pa lamang sila. Simula nga noon ay nagawa na nilang maging engaged sa isa't isa. Kaya naman, matapos makagraduate sa kolehiyo, sa loob lamang ng mabilis na panahon, ay nangyari na ang pinapangarap nilang pagpapakasal. Ang anak pa nilang si Lindsay ang naging flower girl at labis nila itong ipinagmamalaki. Maraming taon ang makalipas kung saan si Lindsay ang lumaki na bilang isang napakagandang dalaga. Labis na ikinatutuwa ng kanyang magulang ang bawat nakakamit niyang tagumpay. Siya lang naman ay isang straight A student at isang dalagang matulungin sa gawaing bahay. Hindi lamang magandang anak ang meron si Tammy at kanyang asawa, kung hindi meron din silang malaking tahanan, kasabay ng magandang trabaho na may mataas na sahod. Pero nang dahil sa isang araw na pangyayari, ay nagbago ang lahat sa hindi magandang paraan. Para mas maunawaan natin ang intensyon ng batang lalaki sa istorya, kailangan muna nating malaman ang kwento ni Lindsay. Kilala siya sa kanilang klase na pinakamatalino sa lahat, kung saan ginagawa niya lahat para magkaroon ng bahagi sa bawat mahalagang aktibidad. At maayos namang nagagawa ni Lindsay ang anumang aktibidad na yon ng may katalinuhan. Hanggang sa isang gabi ay nasabi ni Lindsay ang isang bagay na labis sa kanilang nagpabigla. Siya ay nagbalik papauwi at nagsabing kinakailangan nilang pumirma sa ilang organ donation documents para sa hospital kung saan siya magbo-volunteer. Paliwanag ng kanyang ina na sila mismo ang nagsabi sa kanilang anak na gawin yun bilang magandang paggawi. Sinunod naman din ni Lindsay ang bagay na yon, kaya't nagawa nitong makauwi dala ng kanyang organ donation card. Gayunpaman ay dito na rin mawawala si Lindsay sa buhay ni Tammy at kanyang asawa na si Chester. Si Tammy ay abala sa pagtatrabaho nang mapag-alaman niya ang masamang nangyayari. Nalagay si Lindsay sa isang car accident habang papunta ito sa eskwela. Hindi malaman ni Tammy noon ang kanyang gagawin nang matanggap ang balita. Agad niyang iniwan ang kanyang ginagawa at nagmamadaling sumugod agad ng hospital. Doon ay natahimik na lamang siya sa kanyang nasaksihan. Nadeklara na patay ang kanyang anak at walang ibang nais si Tammy noon kung hindi ang mapatabi sa kanyang anak, hanggang sa makatagpo siya ng kapayapaan ng isip matapos mawalan ng dahilan para mabuhay pa sa mundo. Ang buhay ni Tammy at Chester ay nawala ng kulay, nasira sila at nanibugho ng husto sa masakit na pagkawala ng kanilang anak, hanggang sa mangyari ang isang bagay na siyang nagpabago ng lahat. Naganap ito ilang buwan lamang makalipas ang pagkalibing ng kanyang anak.
kung saan sa bawat gabi ay sinisigurado ni Tammy na mabibisita ang puntod ng kanyang anak para ito'y makamusta. Ramdam niya biglang ina na hindi nagugustuhin ng kanyang anak na maging malungkot na lamang ang kanyang magulang habang buhay. Kaya naman pinilit pa rin ng mag-asawa na ipagpatuloy ang kanilang buhay sa kabila ng pangungulila. Isang bagay ang sadyang pumukaw sa pansin ni Tammy. Si Tammy ay pabalik na nun sa kanyang kotse nang mapansin niya ang pagdaan ng isang bata na malamang nasa 7 taong gulang pa lamang. May blondie itong buhok at malalim na gray na mga mata. Ang bata ay ngumiti ng maganda kay Tammy bago siya nito lampasan. Isang sandali na kanya na lamang binaliwala hanggang sa naulit na naman ito isa pang gabi kung saan ang kaparehas na bata ay nagdaan sa kanyang muli. Nagpatuloy ang eksenang ito sa bawat gabing pagdalaw ni Tammy na labis na itong ipinagdududa. Kaya naman, ninais na ni Tammy na malaman ang tunay na dahilan kung bakit nasa sementeryo ang bata sa bawat pagkakataong katatapos niya lamang dumalaw sa puntod ng kanyang anak. Isang beses ay nagawang hintuan ni Tammy ang bata bago ito batiin. Pero gaya ng laging nangyayari ay ngumiti lamang ang bata sa kanya, kumaway at naglakad papalampas muli. Si Tammy naman ay hindi umalis, sa halip ay kinuha nito ang kanyang cellphone at agad na sinundan ng bata habang nagvi-video at ikinagulat nga niya nang dumiretso ang batang ito sa puntod ng kanyang anak. Ilang segundo din tumayo sa harap ng puntod ang bata bago naupo. Si Tammy ay sadyang naguguluhan sa eksena, sabay hinto na ng kanyang pagre-record. Labis niyang pinagtatakhan kung sino at kung bakit dinadalaw ng batang iyon ang kanyang anak. Araw-araw pagkatapos niya. Nang maisip na baka nagkakamali lamang ang bata, ay nagawa na ni Tammy ang lumapit. Sinigurado naman din ni Tammy na hindi niya matatakot ang bata sa kanyang gagawing pagbati. At nang makuha na ni Tammy ang atensyon ng bata, ay dito na siya nagsimulang magtanong. Kilala mo ba si Lindsay? Bata. Hindi po. Nakapagbanggit din si Tammy ng isang bagay sa bata na naging dahilan sa ilang araw nitong pagluha. Ang bata ay lumalaban sa napakakomplikadong kondisyon sa puso, kung saan namatay na sana siya kung hindi dahil sa heart transplant na siyang nagligtas ng kanyang buhay. Pero bakit nga ba nito binibisita ang puntod ni Lindsay kada gabi kung hindi pa naman niya ito nakikilala at nakikita? Bakit ka bumibisita dito? At sino ang mga magulang mo? Dito na nagawang makausap ni Tammy ang magulang ng bata, kung saan ito mismo ang nagkwento sa kung ano ang nagawa ni Lindsay sa kanilang anak. Naghihintay lamang sa may parking lot ang ina ng bata at ito mismo ang nagbibigay linaw sa kanilang bawat pinagdaanan. Ang batang si Sam umano ay ipinanganak dala ng isang bibihirang sakit sa puso na kung tawagin ay unbalanced atrioventricular canal defect. Isang depekto sa puso kung saan nagbibigay kalayaan sa dugo na dumaloy sa kahit saan mang 4 na chamber ng ating puso na siyang nagdudulot ng problema di lamang sa puso kung hindi sa baga na kung sino man ang meron ito. Ang normal na puso ay may magkakahiwalay na chambers para panatilihing malayo ang dugo mula sa baga ng hindi mahalo. Sa iba pang parte ng ating katawan, sa edad pa lamang ng 2 taon, si Sam ay nalagay na sa 2 open heart surgeries. Bagamat ang operasyon ang nakatulong ng malaki sa bata, kung saan nagawa ni Sam ang makakilos ng normal matapos ang mahabang paghihirap sa kanyang sakit, pero mas nagbago ang lahat sa pagtungtong ni Sam sa edad na 6. Bagamat nasa heart transplant list na siya sa edad na 3 pa lamang, ay naging bigo na siya noon na makahanap ng pusong nararapat sa kanya. Ang kalagayan ni Sam ay mas lalo pang lumala, sa puntong ang ina nitong si Jane ay nawala ng pag-asa. Ang heart transplant kasi ay hindi basta lamang at marami ding sinusunod na importanteng alituntunin.
Isang bagay na hindi mo magagawa ng madalian. Sa edad na 6, ang kanyang puso ay ganap ng bumagsak. Ang kanyang puso ay ganap ng bumagsak kung saan nanatili na lamang itong nakaratay sa hospital hanggang hindi nakakahanap ng heart donor. May mga pasyente na bago makahanap ng heart donor ay tinatyaga pang maghintay ng maraming taon. Sa katunayan, halos 3,500 na mga Amerikano ang napapasailalim sa heart transplant. Pero kadalasan sa bawat pagkakataon na yon ay sobrang lubha na nila at hindi na nila nakakayanan pa. Kung saan dumarating ang pusong kailangan nila sa sandaling malapit nang mapawi ang kanilang buhay. Sa kabila nito, ay walang magagawa ang mga magulang ni Sam kung hindi ang magdasal at maghintay na lamang. Kahit na sadyang mahirap makahanap ng puso na sasakto para sa bata, bukod pa sa blood type nito. Ang araw na yon ay hindi makakalimutan ni Jane, kung saan natanggap niya ang pambihirang balita. Agad, primary doctor ng bata ay nagsabi na pwede na itong sumailalim sa isang heart transplant agad-agad. Sadyang hindi magawa maipaliwanag ni Jane ang kanyang kasiglahan. Nang araw ding iyon ay nagawa ang operasyon ni Sam, pero bago ang araw na yon ay natanggap naman ni Tammy at Chester ang masamang nangyari sa kanilang anak. Walang masabi si Jane kundi pasasalamat sa pamilyang naglaan ng puso para sa kanyang pinakamamahal na anak para mabigyan ito ng panibagong buhay. Naipost ito ni Jane sa kanyang social account at ang operasyon ni Sam ay ganap namang matagumpay. Malaki ang naging iba ng kanyang anak mula noon sa puntong hindi niya halos mapaniwalaan ang kanyang nakikita. Maraming salamat sa puso ni Lindsay at naging maayos na ang kalusugan at paghinga ni Sam. Naging maayos na rin ang maputla nitong kulay dahil sa kakulangan ng oxygen bago siya maoperahan. Sambit ni Jane sa isang interview na laging magkaroon ng pananampalataya dahil ang milagro ay tunay nang nangyayari. Naging misyon na rin ni Jane simula noon na mahanap ang pamilyang nag-donate ng puso para sa kanyang anak. Napag-alaman na ni Jane na ang organ ay na-donate ng pamilya sa isang non-profit organization, ang United Network para sa Organ Sharing. Ilang araw matapos ang transplant ay natagpuan ni Jane ang obituary ni Lindsay na isang lokal na pahayagan at binasa ang kanyang funeral announcement. Maraming natutunan si Jane sa dalaga at kung papaanong kaya nitong maibigay ang lahat sa buhay. Ang puso ni Jane ay napupuno ng pagkasimpatya sa McRae family. Si Jane ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para makontak ang McRae family para makapagpasalamat ng labis. Hinayaan na muna ni Jane ang pamilya na nananiriwa pa sa pangungulila at pagdadalamhati. Nagawa na lamang sabihin at ipaunawa ni Jane sa kanyang anak kung sino si Lindsay, dahilan para naisin nitong madalaw ang taong nagligtas sa kanya araw-araw. Si Tammy nang madinig ang istorya ay napunong bigla ng emosyon na labis tumama sa kanyang puso. Matapos ang ilang buwan, ang sakit na mawala ng anak na babae ay hindi na ganon kasakit higit sa dati na lagi niyang dinadala. Ang lahat ay nagpapaalala lamang sa kanya kay Lindsay. Ang batang laging nasa harapan ng kanyang puntod ay literal na dinadala ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pinapanatili siyang mabuhay sa katauhan ng isang paslit. Ang puso ni Lindsay ay naging perpektong match para kay Sam, na kung hindi dahil kay Lindsay ay malamang nawala na ngayong ang bata. Dito nagawang ilapit ni Timmy ang kanyang tenga sa dibdib ng bata, kung saan niya nadinig muli ang pagtibok ng puso ng kanyang anak na halos ikaiyak niya ng labis na kaligayahan. Ang paglalaan ng meron siya para sa kapakinabangan ni Lindsay ay nasa pagkatao niya na noon pa man, kaya't alam ng lahat na kung nasan man ito ay labis niyang naliligayahan. Napag-alaman ni Jane at Timmy nang kanila pa itong naobserbahan na 8 bata pala ang nagawang matulungan ni Lindsay
at mailigtas sa kamatayan sa pamamagitan ng pagdodonate ng kanyang organs nang ito ay pumanaw, kung saan naibigay ni Lindsay ang kanyang lungs, liver at iba pang vital organ, at ang 8 yon ay nagawang dalawin ng McRae family. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na pumirma ang kanyang anak sa isang kasunduan bago mamatay na maidonate ang kanyang organs para makatulong sa kapwa. Sadyang mabuti si Lindsay na hindi niya hahayaang magdusa ang sinuman, lalo na isang bata kung meron naman siyang magagawa.